Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan niyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing sasailalim sa lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit hindi hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Mahilig ba kayong maghanap ng sign? For example, meron kayong nakatabing gwapo sa jeep, tapos single kayo. Sabihin nyo, wow, it's a sign. Mga minamahal na kapatid, bilang tao, madalas tayong maging katulad ng mga Israelita at eskriba at pariseyo sa ating ebanghelyo ngayon. Naghahanap tayo ng tanda sa langit. Subalit sa pagtatanong na ito ng mga eskriba at pariseyo, sinabi ni Jesus na walang ibang tanda, kundi ang tanda na nangyari kay Jonas. Malimit sinasabi natin, Panginoon, pagalingin mo lang ako sa karamdaman ko. Magse-serve na ako bilang lector o kaya commentator. Magbo-volunteer na akong lay minister. Magko-collector na ako. Panginoon, pagalingin mo lang ang lalamunan ko. Pangako, hindi na ako magchichismis. No? Mahilig tayo sa maglagay ng kondisyon sa Diyos na tila baga naghahanap tayo ng tanda para meron tayong gawin sa ating sarili. Pero mga minamahal na kapatid, ang pananampalataya ay hindi nagsisimula sa himala o sa tanda. Kadalasan, ang tanda at ang himala ay bunga ng pananampalataya. It's the other way around. Sometimes we ask signs and miracles in order to believe. But believing is the beginning of miracles.
ang pananampalataya ay nagbubunga ng mga himala. Sa unang pagbasa, napakinggan natin ang tanong, ano ba talaga ang nais ng Diyos sa atin? Hindi niya kailangan ang napakaraming handog o seremonya. Ang sagot ni Propeta Mikas ay simple ngunit napakalalim. Pairalin ang katarungan, ibigin ang kabutihan, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ng iyong Diyos. May tatlong puntos ng pagninilay na nais kong iwanan sa inyo ngayong gabi, mga minamahal na kapatid. Una, higit na mahalaga ang pagbabago kaysa palatandaan o himala. Transformation or renewal is more important than signs and miracles. Mga minamahal na kapatid, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagkakita ng pambihirang pangyayari. Kamangha-mangha, kagulagulantang, malaking no. Hindi ito ang pinakamalaking himala. Alam niyo ang pinakamalaking himala? Yung pusong marunong magsisi, magpatawad, at magmahal. Di ba minsan, kapag biglang bumait ang inyong asawa, biglang bumait, no? Di ba ano sinasabi nyo? Anong nakain mo? Aba, himala. Yun ang pinakamalaking himala. Pagbabago ng puso. Transformation and renewal is the biggest miracle that we can have. And it begins within us. Because we alone can change for ourselves. We alone can transform our lives. Of course, with the help and grace of God. Gusto mo lang himala? Magbago ka na. Yan ay isang himala. Ikalawa, makinig bago humingi. Marami sa atin ang humihingi muna bago nakikinig. Ang mga taga-Ninive sa Ebanghelyo natin ay nagsisi. Bakit sila nagsisi? Dahil nakinig sila sa pangangaral ni Jonas. Ang reyno ng Timog ay naglakbay ng malayo. Para ano? Para makinig sa karunungan ni Solomon. Subalit sinabi ni Jesus, meron ditong higit pa kay Jonas at meron ditong karunungan na higit pa sa karunungan ni Solomon. Tayo mga kapatid ay merong Kristo na maaari nating mapakinggan sa pamamagitan ng kanyang salita sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga sakramento, at sa pamamagitan ng ating konkretong karanasan. We just have to open our ears. Not just our physical ears. We just need to open our heart. Because at the middle of the word heart is ear. Marunong pa ba tayong makinig? O gusto lang lagi natin tayo ang pinakikinggan? Katlo, ito pa ang isang napakalaking himala kapag nagsusumikap tayong isabuhay ang ating pananampalataya. There is no greater miracle than living out our faith. Na maging tagapagpahayag, hindi lamang sa salita, kundi lalong higit sa gawa tungkol sa mga kahangahangang gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nasusukat ang pagiging Kristiyano sa dami ng debosyon o dahil sa regular nating pagdalo ng banal na misa o dahil sa regular nating pananalangin. Nasusukat ang pagiging Kristiyano ayon sa pakikitungo natin sa kapwa, sa ating katapatan at sa ating kababaang loob. Bakit ba natin naririnig yung salita ng ibang tao? Ala, taga-simbahan ka pa naman.
Ba't natin naririnig yun? Hindi yun papuri, ha? That's actually an insult. Tagasimbahan ka pa naman, ika. Member ka pa naman ng Parish Pastoral Council, Parish Finance Council. Leader ka pa naman ng Apostolado ng Panalangin. O member ka ng Catholic Women's League. Bakit natin naririnig yon? Kasi nagkukulang tayo sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Magaling tayong magsalita, magaling tayong mag-utos, nagkukulang tayo sa gawa at pagkapatotoo. Isa sa pinakamalaking himala ay ang pagsasabuhay ng pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, nais kong ulitin, ang pananampalataya ay hindi nagsisimula sa himala at sa tanda. Kadalasan, ang himala at ang tanda ay bunga ng pananampalataya. Mas mahalaga ang pagbabago kaysa palatandaan. Kinakailangan nating makinig bago humingi. At kinakailangan nating magsumikap isabuhay ang pananampalataya. Pag nangyari yon, yan ay isang himala. Amen.